kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto, 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Dinoble pa po ng Pilipinas ang pagsisikap na mailikas ang mas maraming Pilipino mula sa Lebanon. Habang lumalala ang armed conflict sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah paramilitary group. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 15 OFWs pa lamang ang bumalik sa bansa kabilang ang 3 bata, habang 45 iba pa ang inaasahan darating sa susunod na linggo. Sa report naman ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega, karamihan daw po sa mga Pilipino sa Lebanon ay ayaw umalis. Nako. Ayaw umuwi. At mas gustong manatili doon sa kabila ng paulit-ulit na panawagan ng pamahalaan ng Pilipinas na umuwi na lamang habang gumagana pa ang paliparan. Noong Sabado, hinimok ng Philippine government ang lahat ng Pilipino doon na lumikas dahil sa tumataas na tensyon na naglalagay sa Lebanon sa Alert Level 3 na nagpapahintulot ng voluntary repatriation. Isyu ng bayan, katotohanan. 2 por 2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Anita Berna. Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? It's a holiday! Yes, but not all over the world. All over the Philippines, but it's working holiday. Working holiday. Working holiday po ngayon, pero sa lalawigan ng Quezon, Aurora at sa Quezon City ay non-working holiday. Non-working holiday. Pansinin, tandaan po ninyo yan, ha? Doon lang sa mga lugar na yon. Doon lang sa mga lugar na yon, walang mga nabanggit namin, walang pasok. Ayan, ha? Pero kinaklaro kung batsero ng Department of Labor na diyan po sa mga lugar na yan o kailanman at ang idinedeklara nila ay special non-working holiday, yung hindi papasok, hindi susweldo. Ayun. Pero yung papasok ay may dagdag na 30%. Ayun. O klaruhin natin yun. Sabi ng Department of Labor, ha?
So, kung taga Quezon City ka, taga Quezon Province, O kaya ay taga Aurora. Aurora, ikaw ay hindi pumasok, walang problema. Hindi ka mapapagalitan. Ayan, Hindi ka mapapagalitan. Hindi ka mamememohan. Hindi ka mamememohan. Pero wala ka sweldo. Ayun, doon sa araw na yan. Sa araw na ito. Ito is tinutukoy natin, private companies ito, ha? Oo. Maliban na lang kung meron kayong collective bargaining agreement na tinatawag na kung sana inyong napagkasunduan na kahit na special lang, kahit na special non-working holiday lang, kahit na hindi ka pumasok, bayad ka. bayad ka. Ayun, meron nung ganun. Meron nung ganung mga kumpanya. Yun. Ayos, ha? Klaro yun, ha? Oo. Pero diyan sa Katunying sa Tagaytay, sa Katunying sa Tagaytay ay may pasok. may pasok talaga? May pasok. May pasok ba talaga sila? May pasok. May pasok kayo dyan. Habang inyong minamasdan ang Bulkang Taal. Bulkang Taal. Walang problema. Walang Ang buga sa bandaron, hindi dito. So, not affected. Not affected ang Tagaytay. Ayan, Mayroon ang Bulkang Taal ho kasi, ewan ko ba itong Taal volcano na ito, bakit ba ganyang, kapag hindi na pag-uusapan, nagpapapansin. Nagpapakyut. Oo. Ba't ba ganyan yan? Sabihin, bakit ba puro kanlaon na lang ang napag-uusapan? Tama nyo naman kami. Bakit ba pag-alburuto ng mga politiko na lang ang inyong pinag-uusapan? Ayan, nagparamdam ho tuloy ang Bulkang Taal. Ang Bulkang Taal. Nandun pa naman ako kahapon. Ganun ba? Sa Tagaytay. So nakita mo ba? Nag-situational report ka ba? Hindi, maaga Come in! Maaga pa eh. Nagpunta ako doon dahil 9th anniversary ng Katunyings. Aba, tinan mo nga naman. Nakakasyam na taon na pala. Nakakasyam na taon na yung Katunyings restaurant. Sa Tagaytay. Kunyon, yung buong... yung buong kumpanya. Kumpanya, ayan. Ano ba nangyari? Meron bang handaan? May kainan ba? Meron. May cake ba? Meron. Ba't mo alam? Lahat na sila. Meron. Meron lahat. Meron lahat. At syempre, yun yung mga kumain doon meron pang ruleta doon sa dulo. Pagka kumain ka, papaikutin mo. Papaikutin kang ganon. Pwedeng manalo ka ng mga items doon o may libreng drinks. May pa-contest pa pala. May pa-contest dyan. Iba kami. Iba kami mag-anniversary. Ayan. Dahil anniversary ng Katunyings, meron ba? Meron bang matatanggap ang mga empleyadong simula pa nung ito'y ipanganak? Andyan na sa kumpanya. Meron. Tingnan mo nga naman. Lahat na sabihin lahat ko. Na sabihin mo meron. Dapat yata ikaw na ang may-ari ng Katunyings. Ay, congratulations sa lahat ng ating mga chef, sa lahat ng ating mga chef. Mga chef natin. Lahat ng mga barista, lahat ng mga servers, lahat ng mga cook, lahat ng mga nasa admin. May anniversary bonus. Tingnan mo nga. Lahat kayo ay may mga t-shirt po kayo bibili. May matatanggap kayo na t-shirt na hindi sila mawawalan. Hindi kayo mawawalan. Hindi rin kayo magkakaroon. Ayan, So dyan sa mga naapektuhan ng smog ng Bulkang Taal, wala hong pasok sa eskwela. Tulad ng mga bayan ng Laurel, Nasugbu, San Luis, Balete, Santo Tomas, Tanawan. Ayun. Dahil sa epekto ho ng smog na binubuga ng Bulkang Taal. Doon naman sa nabanggit mo na ba yung Kalaka? Wala, hindi pa nabanggit. Bago. So ulitin natin, Laurel, preschool to senior high school. Alampasok. Ayan. Nasugbu, all levels, private and public. Tanawan, all levels. Santo Tomas, all levels. Balete, all levels. Ayan. Kalaka, all levels. San Jose, all levels. Pati pala San Luis, Jose. San Luis. San Luis, all levels yan. Agoncillo, Mataas na Kahoy, at Lemery. Ayan. Yung Cavite naman, Silang Cavite. Pati ang Silang, ha? Dasmariñas at Indang. Sa Laguna,
Ang lawak ng naapektuhan ng smog na yan. Sa Laguna, Kumbachero, ang Kabuyaw, elementary to senior high school, walang pasok. Ayan, sa Kabuyaw lang yun, sa Kabuyaw. Pinapayuhan po ang mga residente sa mga lugar na yan na apektado ng smog na magsuot ng face mask. Yan. Malamang marami pa kayong naitatabi naman yan, naitatago niyan, yung mga nag-imbak niyan. O kaya, mura na lang naman talaga ang face mask. Dapat mura na. Hindi katulad nung unang yan kinakailangan natin noong panahon ng pandemic. Naku po, ang dami yumaman diyan, ano. Totoo. May mga kumita, may kilala pa nga kumita yan. Taga-gobyerno Naku. Ni Anthony Taberna sa Dos por sa Dinadagdag pa pala. Dinadagdag. Ayan, Alfonso sa Cavite. mga taga-Alfonso, wag nyo nang papasukin mga anak nyo. Wala na rin pong pasok sa lahat ng antas. Ayan, meron tayong bagyong si Dindo. Ito ho'y mula sa pagiging tropical depression. Anong tawag sa Tagalog doon? Labis na kalungkutan. Labis na kalungkutan. Pero ano Bagyo. ba yan? Bagyo. Bagyo. Naging tropical storm. Ganon. Di naging bagyo. Pero mas malakas na konti. Yeah. Bahagyang mas malakas na konting bagyo. Pero wala daw ho kayong dapat ipag-alala. Walang dapat na ipag-alala dahil hindi naman ito masyadong makakaapekto sa ating bansa, sa malaking bahagi ng ating bansa. At ito inaasahang aalis na, lalabas na ng Philippine Air of Responsibility in the next coming hours. Napapansin natin ang mga bagyo nasa taas lang lagi, ano? Pero okay yan. Tinatamaan dyan ng bagyo pagka umalis sa atin, akyat agad Akyat ka agad, oo. Taiwan, ayan. Japan. Andyan din ang maraming Pilipino. Pero sana itong yung mga nakakaraang panahon na tayo ay nakaranas ng malalakas na bagyo at ulan, ganito ganitong sitwasyon na para bagang akala natin mga sitting pretty tayo na parang ayos na, papatapos na ang taon. Mukhang okay na. Pero doon tayo nadadali ng talaga namang nag-iiyakan tayo sa last quarter ng taon. Oras po natin. Achi, Mr. Jelam Tang, Lakyam Chaplak, 6:16 ng umaga. ACS Balita, susunod na. At Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Hanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Monday, August 19, 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pangulong Bongbong Marcos ibinida ang malaking tiwala ng mga investors sa ekonomiya ng bansa. BIR at Bureau of Customs naabot na ang 58% ng target tax collection ngayon taon. Congressman Romy Acop bumuelta kay Senator Bato. Tinawag itong tunay na oportunista at tuta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. PNP Chief sa mga pulis rumisponde sa tawag sa 911 sa loob ng 3 minuto. Vape Festival sa Las Piñas, ni-raid ng BIR. Festival pa kayo, ha? DILG pinaiimbestigahan ang viral fire truck na nag-refill ng tubig sa isang private pool sa Rizal. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines.
Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... SCS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, masaya si Pangulong Bongbong Marcos sa credit rating upgrade na A- mula sa Japan-based Rating and Investment Information. Sa kanyang FB post, ibinida ng Pangulo na ito ang pinakamataas na nakuha ng Pilipinas mula sa nasabing credit rating agency. Patunay na malaki ang tiwala ng mga mamumuhunan sa sigla ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Pangulo, ang upgrade na ito ay upgrade rin sa buhay ng bawat Pilipino. Dagdag ng Pangulo, ang pagtaas ng credit rating ay nangangahulugan na mas magiging madali ang pangungutang ng bansa at mas mababang interes. Yun ang matindi ron. Mababang interes na kailangang bayaran bukod sa maghahati dito ng mas maraming investments at dagdag trabaho at kita sa bawat Pilipino. Ganun pala yung A na yun, ano? Yung credit rating A. Oo. Di ba may binabanggit pa si Senator Ligarda dyan, yung road to A? Yan pala yun? Ito na yun. Ito na pala yun. Narating na pala yung road? Narating na. Road. At kaya nga tinanong natin nung nakarang makausap natin si Secretary Pangandaman, sino-sino ba at anong mga government offices ang pwede nating mabigyan ng credit sa magandang credit na yan. Yun, kasama rin pala talaga ang mga mambabatas, ang legislature, ang BSP, ang mga economic institutions ng ating bansa. Yun. Kasi hindi natin ako man, nung mabasa ko yun, credit. B, tapos naging A. Ang alam ko lang, your credit is good. But I need cash. Diba? Yung pala yun, big pala deal yun. pala to. 6:24 ng umaga. Diyos maray na aga sa Indogabos, mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na. Sumipa sa 11% ang tax collection ng bansa sa katapusan ng Hulyo. Katumbas ito ng 2.2 trillion na koleksyon sa buwis mula January hanggang ngayong July 2024. Mas mataas ito kumpara sa 1.998 trillion pesos noong 2023. Dahil dito naabot na ng bansa ang 58% ng 3.82 trillion na target nitong tax revenue ngayong 2024. Alas 6:25 ang ating oras. Masantos siya kabwasaned sa kayo namin. Nagbangon kila. Pinweltahan ni Antipolo City Representative Romeo Acop si Senator Bato de la Rosa kaugnay ng patutsada nito sa mga kongresista na nag-iimbestiga sa war on drugs ng Duterte administration. Ginit ni Congressman Acop, si De La Rosa ang tunay na oportunista dahil ginamit nito ang kanyang pagiging malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte upang maging hepe ng PNP at kalaunan ay para maging senador pa. Tinawag pa ng kongresista si Senator Bato na K9. Matindi, no? Ano ba yung pag tinababang K9 ano ibig sabihin nun? Aso, tuta. Tuta. Isang loyal lapdog. Nako, masakit magsalita ito si Pag pala na nabuisit si Kong Romy, ganito kung magsalita, Lapdog ni Duterte na ang pinagtuunan lang ng pansin ay ang kanyang sariling karir sa halip na ang pagpapatupad ng hustisya. Ibang klase itong mga... By the way, si Congressman Acop, dati ring general yan. Kaya pareho sila. Pareho silang police general. Kaya nasaktan yata to si Congressman Acop doon sa sinabi ni Senator Bato. Na ang House of Representatives ay oportunista. Oportunista. Yun nga. Ibinalik sa kanya. Sa bagay, itong si Kong, kung titingnan din naman ang kasaysayan ni Congressman Romy Acop, ito ay tumakbo sa kanyang sarili. Walang dinikitang walang sinandalan na sinumang pangulo o malaking o national figure sa atin para maging kongresista. Yun ang ipinunto niya. Yun ang ipinunto niya. Senator Bato. Hindi, no? Hawakan mo nga sa tenga. Sige nga. 3 minuto lang ang ibinigay na oras ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil
sa mga pulis para responde sa mga tawag sa emergency hotlines na 911. Ayon kay Marbil, bahagi ang kautusan ito sa inisyatiba ng PNP na tiyaking ligtas ang lahat ng lugar sa bansa. Makatutulong din anya ang 3-minute response para maiparamdam ang tunay na peace and order at sa pagbibigay ng epektibong assistance ng mga pulis. Samantala, pinayuhan naman ni Marbil ang publiko na gamitin ng responsable ang emergency hotline 911 at iwasan ang mga prank calls. Unang nagpatupad ng 3-minute response ng PNP si dating QCPD Chief General Nicolas Torre III at ito ay inadapt din niya sa Region 11 sa Davao Region. At ito ay kinantyawan ni Mayor Baste Duterte na hindi daw uubra sa Davao City. Pero pinatunayan naman ni Davao City Acting Director Colonel Hansel Marantan na pwede ito. Katunayan, nung isang araw, meron pong isang stabbing incident sa Davao City sa Barangay 11B at itinawag sa 911 ng 3:58 ng hapon. Alas 4 p.m. ay dumating ang pulis mobile unit at naaresto ang dalawang sospek. Sinabi ni Marantan na malamang mapagalitan siya ni General Torre dahil hindi siya sumusunod sa instruction. Hindi nga. Oo. Ba't ba ganyan yung kernel na yan? Dumating daw sila ng 1 minute and 58 seconds lang, gayo 3 minutes ang order ni General. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Kailangan 3 minutes. Kailangan, Colonel Marantan, 3 minutes ang usapan. So, in 1 minute and 58 seconds, nandun ang pulis, nahuli yung dalawang suspect sa stabbing incident. Ganon sana. So, ang gusto sabihin nila Colonel Marantan dito, pati ni sa Davao General yan, Torres, Davao yan. Davao City, Davao City yan. Pwede. At pwedeng mag-response ang pulis ng ganong kabilis at pwedeng hindi lang basta manunood ng CCTV, yung aftermath na, yung tapos kundi mahuhuli agad yung gumawa ng krimen. Kaya nga may CCTV, dapat may nakabantay dyan eh. Yan. So pwede. Pwede. Hindi katulad nung sinasabi ng iba na hindi kaya yung 3-minute response na yan. Nangyari nga, kung nakakalat kumbatsero ang mga Police, mobile units, mga naka-strategically position ang mga pulis, kompleto sa gamit, may radyo, at may syempre yung service firearm nila. Becky 1, may nangyari dito, Becky 1. Okay, Becky 2, papunta na. Papunta na. Ayan, Teka, medyo malayo ako. Sino pinakamalapit? Si Becky 3. Si Becky 3. Oy, Becky. Andiyan ka. Ikaw pala. Kahit pa Becky lang yan, siguradong makararating on time. Alas 6:30 ang ating oras. Tingnan nga natin ang sitwasyon dyan sa mga binubugahan ng Bulkang Taal. Inuulit natin na wala humpasok sa maraming bayan dyan sa Batangas. May mga apektado rin sa Laguna at Cavite dahil sa smog ng Bulkang Taal at pinapayuhan ng mga residente dyan na magsuot ng face mask. Yan. Andon ang ating RS6, Sherin Alvaro. Come in, Sherin! Actually, Jerry, kapansin-pansin na ngayong umaga dito sa bahagi ng Cavite at Batangas na grayish o kulay abo yung himpapawid at kapansin-pansin din na marami sa mga estudyante ngayong umaga na pumasok sa mga paaralan doon sa mga lugar na mga wala pang deklarasyon ng walang pasok na nakasuot sila ng face mask. Ito dahil na rin sa pag-iral ng volcanic smog o yung VAG kung tawagin na ibinubuga ng Bulkang Taal simula pa kahapon. Dahil dito, ilan sa mga paaralan sa Batangas at sa Cavite ang nagsuspinde na ng kanilang mga klase. Pero pinakabago sa mga nagsuspinde ngayong umaga ay itong General Mariano Alvarez sa bayan ng General Mariano Alvarez sa bayan ng Cavite na nagdeklara na rin ng suspensyon sa mga pampubliko at pang-pribado mga paaralan sa lahat ng antas sa bayan ng GMA ay dineklara ng walang pasok ngayong araw. Gayun din dito sa bahagi ng Lipa City na nagdeklara na ang lokal na pamahalaan ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office at ang DepEd Lipa City na walang pangkalahatang suspensyon. Pati ang Lipa na. Oo.
Pero linawin ko lang, hindi sa smog mula sa hindi sa smog sa volcanic VAG na volcanic smog na mula sa Taal Volcano. Sa rekomendasyon ng LGU ng Lipa City ay walang pangkalahatang suspension. So wala silang suspension yung Lipa City na dagdag lang dito. Hindi pa kasama. So, nila na wala silang suspension. Pero doon sa mga bayan na nauna nang nagsuspinde ng klase ngayong umaga, kaya kasama na dito yung Nasugbu, Batangas, walang klase sa lahat ng ANPAS, San Luis, Batangas, walang face-to-face classes sa mga pampublikong paaralan, sa Alitagtag, Batangas, Malbar, Batangas, Mataas sa Kahoy, Batangas, Calaca, Batangas, Lemery, Talisay, Taal, San Pascual, Bawan, Agoncillo, San Jose, at maging sa bayan ng Silang. Yung Mataas na Kahoy, katabi lang ng Lipa yon, yung Mataas na Kahoy. Pero kasama sa nagsuspende ng klase. Ang Lipa hindi pa nag-anunsyo, pero gayon pa man, yung marami ring mga paaralan dito sa General Trias, lalo na dito sa mga barangay na Biklatan, Habalera, na paakyat dito sa may Amadeo at patagos na dyan sa Tagaytay. Silang ka na, Sherwin, nasa Silang ka? Punta na ng area ng kababatay ng ng Agoncillo at San Nicolas. Tignan natin yung sitwasyon dahil ang sinasabi mula kagabi walang tigil yung kulog dun sa portion ng isla ng Taal na sinasabing pinagmumula ng volcanic smog ngayon. So yung obserbasyon ng ating mga kababayan dahil patuloy pa rin na nakataas, anya sa tibok patuloy pa rin na nakataas sa alert level 1 itong sitwasyon sa Taal Volcano, patuloy na makakaranas sa mga ganito mga pagbugso ng pagbubuga ng makapal na volcanic smog mula sa bunganga ng Bulkang Taal. Yan ang sitwasyon ngayong umaga dito sa bahagi ng Cavite at RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin! Susunod! Tito Bo! Uy, meron palang vape festival na ginanap dyan sa Las Piñas. Wow! Ni-raid ng BIR. Dahil siguro ni Commissioner Lumagi, ganon ha. Nagsasayawan pa kayo dyan. Hindi pa ganun pag festival? Pag-festival, ganon ha. May mga banderitas pa kayo ha. Yan, at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:35. Ang balitang isama ang 2x2 makakaligtas. Walang balitang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. Maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, kumbachero? Aba, today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride! All you need is Pride! ACS! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Pag ganitong holiday, working holiday, inuulit natin sa Yan. buong bansa. Yun. Sa buong bansa ay working holiday, non-working holiday lang sa Quezon City, Quezon Province at sa Aurora. Sa Aurora. Lalawigan ng Aurora. Kaya- Kapag ganyang may mga holiday na ganyan, kumbatsero, kahit pa ilang lugar lang, lumuluwag nababawasan Totoo. ng traffic. Laking bagay. Oo. Pero kapag ang nangyayari naman, pag lumuluwag, yon yung mga aksidente, para bagang nasasabik na magpatuli ng sasakyan yung iba. Oo. Diyan ho sa Quezon, naku, may malagim na Grabe. aksidente ho dyan. Grabe nangyari dyan. 8 miyembro ng isang pamilyang galing lang sa commemoration ng kamatayan, Oo. ubos, kumbatsero. Sa Sariaya. Sa Sariaya, Quezon. Yan Ano ho'y, ba dyan sa nangyari Sariaya, dyan? Quezon, nagkabanggaan po ang isang van at isang truck. Naku, head-on. Naku Head-on, kumbatsero. Diyan sa Sariaya, Quezon. Nangyari ito mag-uumaga,
kahapon along Maharlika Highway diyan sa Barangay Santo Cristo. Kaya doon sa mga bumibiyahe-biyahe diyan, nako, mag-iingat. Mag-iingat po tayo. Pagka maluwag ang kalsada, okay naman. Okay namang masaya tayo. Pero wag namang parang natutokso kang mag-speeding, ano? Yung lampas-lampas na nararapat. Mario, Kunya, kung nag-head-on kumbatsero, nag-overtake yan. Malamang may isa doon sa kanila ang pumasok sa kabilang lane. Sa kabilang lane. Nako. Ingat po tayo, ho. Jerry Barra at Anthony Taberna sa Dos por Dos sa DZRH. Kuya Mel Magno, magandang morning. Mel Magno, andyan na ba sa Terminal 3? Naka-duty na ba? Terminal 1. Terminal 1 pala. Tumatawid lang sa Terminal 3. May mga dapat asistihan doon. Yan ang bad boy ng NAIE. Bad boy ba siya? Bad boy yan. Kinatatakutan yan doon, kumbatsero. Ito, isang bad boy naman ng Kongreso. Makakausap natin. Bakit Spice boy dati. Pagka sinabing badass. Yun, compliment yun sa marami. Ibig sabihin, hindi yung basta-basta kayang ibuli. Ganon. So, ganun pala itong makakausap natin. Alamin natin. Pakiramdaman natin. Si natin. Congressman Ace Barbers, ang chairman ng Committee on Dangerous Drugs. Congressman Ace, magandang morning. Magandang umaga, Jerry and Anthony. Magandang umaga rin po sa ating mga kababayan. The badass of House of Representatives. Medyo kasama daw kayo sa bad boys ng Congress eh. Kung sa pelikula, parang kontrabida. Hindi. Itong background music na ito, ang bad boys dito, yung bad boys. Yung mga bida, Will Smith, tsaka si, ano na isa? Si Martin Lawrence ba yan? Si Jamie Lee Curtis. Iba yun. Kumusta ho? At ano yung Quad Committee? Quad Committee, mukhang nagkakasagutan ng mga kongresista at si Senator Bato, Medyo nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan dun sa purpose ng Quadcom, no? Itong Quadcom kasi binuo ito ni Speaker Martin Romualdez dahil nga maraming investigation ginagawa ang mga committees ng Congress, lalo na itong apat na committee itong Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Public Accountability at saka yung Human Rights, na halos magkakamuka at magkakapareho yung aming layunin, no? Yung aming investigahan. So, ganun din yung aming mga resource persons, halos magkakapareha. So, isip ting speaker na siguro dapat mas maganda gumawa tayo ng isang mas malawak, mas malaking committee na isang layunin na lamang yung gagawin na mag-imbestiga dun sa usapin tungkol sa drugs, sa public order, sa extrajudicial killings, at kasama din diyan yung public accountability, yung may mga ahensya ng gobyerno na involved dun sa usapin sa krimen. So, yun ang aming ginawa, no? At dahil dito maraming gustong magsalita, maraming gustong maging witness, lalo na nung inimbestigahan namin yung Pogo. Meron kasi kaming nakita na posibleng link o pagkakadikit, no, nung drugs doon sa illegal na Pogo at saka doon sa extrajudicial killings. So kaya ang aming teorya, Jerry, Anthony, merong malaking criminal syndicate o organized crime o criminal gang, no, na nandito sa atin, na yun ang ginagawa. So parang anong tawag doon? May isang sabi mo Kong Ace, isang criminal syndicate. So ito'y hindi hiwa-hiwalay o bukod-bukod na pangyayari na may mga bukod-bukod na sari-sariling operasyon at illegal na gawain. Yes, yun ang aming teorya, no, na merong isang criminal syndicate, no, o yung criminal organization na lahat yan ay ginawa niya, no, nagbebenta ng droga, ang kanyang kinikita sa droga ay ginagamit niya para pang suhol sa ating mga taong gobyerno, akatama yung police,
ginagawang ginagawang mga ninja cups, no? Pangalawa, binibili ng mga lupa. Kumukuha ng mga peking dokumento, nagpapanggap na parang Pilipino sila. Dahil nga alam naman natin at alam din nila, pinag-aralan nila yan na hindi sila makakabili ng lupa dahil sila ay mga dayuhan. No? So, ang 99% dito Chinese, Jerry, Anthony, no? Dahil dito itong sindikatong ito talagang marami ring na-turn off ng mga posibleng investor sana na maglo-locate dito sa Pilipinas. Dahil nga sa presensya nitong mga illegal na mga pogo na ito, itong mga drug syndicates na ito, natakot sila. Ano naman ang kinalaman nun, ang link nun, ng criminal syndicate na yan, sabi nyo parang siya yung nagkukumpas ng lahat ng pangyayaring yan sa ilang politiko natin tulad ni Senator Bato at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Well, dun sa aming inimbestigahan, merong lumabas na isang witness, no? Sumulat siya sa aming komite, sinabi niya na meron siyang kinalaman, meron siyang alam, no, na maaaring pwedeng matukoy ng Quadcom yung usapin tungkol sa droga. Kaya tinakinggan namin. Nung lumabas siya, sinabi niya na siya yung dating witness under sa WPP nung siya ay hinihiring ng Senado at ng Kongreso noon. Natatandaan ko yan na Jerry, Anthony, yan dyan sa Congress. At siya ang intel officer ng Customs na nakakaalam kung paano napupuslit itong mga illegal na droga nito at kanyang ikinuwento at ito ay ibang-iba dun sa kanyang unang kwento sa Senado. Iba yung kwento niya rito sa inyo dun sa kwento niya sa Senado nung araw. Nung araw kasi ang kwento niya, itinuturo niya yung certain Colonel Asierto at saka yung taga-Pidaya, si Colonel Fajardo, na siya utak, no, nung pagpaparating nito mga magnetic lifter na naglalaman ng Shabu. Pero ang tinutukoy niyo si Gumban. Tama ho ba? Si Jimmy Gumban. Jimmy Gumban. Yan ang kanya, si Jimmy Guban. Guban. Jimmy Guban. No? So yan ang kanyang siniwala. Kaya nagulat ng komite, no? Dahil ang aming hinahanap talaga doon sa aming initial na investigation sa Quadcom, itong mga kumpanya na kung saan ay nagpapanggap na Pilipino at nagpapasok ng droga dito, may mga kumpanya dyan na Michael Yang ang may-ari. So dahil nga yung Michael Yang, yung aming pilit na hinahanap at iniimbestigan, lumabas doon na merong link pala itong Jimmy Guban doon sa mga pinaparating nung una ni Mr. Michael Yang na naging economic advisor ng dating Pangulo. Oo. Teka, so ito pala'y sumulat lang sa komite itong si Jimmy Guban, Kong Ace? Kaya naging witness dyan? Yes, merong kaming natanggap na affidavit niya, no, judicial affidavit na ginamit daw niya doon sa hearing nung kanyang hearing sa korte, no, nung kasi siya ay 6 na taon na nakakulong. At nung 2021 siya ay nag-recant na raw ng kanyang testimonya na taliwas doon sa sinabi niya sa Senado at saka sa Kongreso. Nung sinabi niyang meron siyang ganung affidavit, nagpadala siya sa amin, hindi namin pinapansin dahil nga hindi pirmado, unsigned yung kanyang affidavit. Opo, pero Kong Ace, paano natin? Ang dami na tayo may mga karanasan na sa ganitong mga witness na magsasalita ngayon, babaliktad kalaunan. Lalo pa ito'y isang convicted na ba ito? Convicted, nasa bilibid, convicted din. Paano ho natin mabibigyan ng paano natin paniniwalaan at dapat ba nating paniwalaan ang mga pahayag nitong si Guban? Well, actually, Jerry, Anthony, hindi naman namin talaga pinaniniwalaan ng hook, line, and sinker, ika nga, yung kanyang sinabi, no? Tinitimbang ng aming komite, kinukonsulta natin ang ating mga legal experts dyan sa Kongreso, dahil nga, titingnan na, it has to be substantiated by evidence, no? Yung mga sinasabi. Dahil
nagkaroon lamang siya ng pagkakataon na masabi niya ito during the hearing. At ito naman ay hindi ibig sabihin gospel truth na, no? Talagang titimbangin at pag-aaralan at tatanungin namin siya dyan sa mga sinasabi niya. Nag-umpisa kami nung sinabi niya after namin siyang pinakinggan, inumpisa na namin siyang tanungin. At marami pang sigurong pagkakataon na siya ay matatanong namin tungkol dyan sa kanyang bagong affidavit. Sa ilang nabasa ko, Kumbachero, Kong Ace, may kinalaman yung karamihan ng malaking bahagi ng kanyang testimonya dun sa pumasok na shabu. Na nasa loob ng magnetic lifter yan sa customs, Kong Ace. At ano ba to? May mga direkta siyang mga pangalan na tinukoy kung sino-sino. Sa kanya ba nanggaling mismo yung mga pangalan, Kong Ace? Yes, Jerry, no? Marami siyang nabanggit ng mga pangalan. Iba nga, nabanggit niya, mga kaibigan din natin na kaya nga doon sa kanya mga nabanggit, kailangan magpakita siya ng ebidensya. Ang burden of proof, ika nga, ay nasa kanya. Dapat siyang maglabas ng ebidensya. Nang sa ganun, mapaniwalaan siya at magamit namin yung kanyang testimonya dito sa aming investigation at maisulat namin yan sa aming committee report. Ngayon po ba, sa dami na nang naimbestigahan ninyo at kayo lahi pa ng iyong amang magaling mag-imbestiga, sa tingin niyo po ba kapani-paniwala itong si Jimmy Guban ngayon? Well, alam mo, Anthony, yung kanyang motibo, no, sa pagbabago ng kanyang testimonya, ika nga, hindi madali gawin, no, sa lalo na sa kanya na siya ay convicted, no. At 6 na taon na siya nakakulong. Kaya ang tanong namin, ano ang nagtulak sa iyo para magbago ka ng testimonya? Ayon sa kanya, ang sinasabi niya ay una, nakonsensya siya dahil yung mga kaibigan niya. Dahil kaibigan niya pala itong si Colonel Asierto at saka itong Colonel Pahardong ito. Nakukonsensya raw siya. No? Pangalawa, sabi niya, hirap daw siya sa loob ng pagkakakulong niya at gusto niyang isiwalat yung katotohanan dahil hindi daw siya ang may kasalanan, ngunit siya daw yung nagdudusa. Ganon yung kanyang pagkakabanggit doon sa aming pagtatanong sa komite, Anthony. Kaya talagang dapat timbangin mabuti. Sa kanyang pagsasalita, may mga kaibigan tayo na ika nga medyo nabanggit niya, no? Ito talaga pag-aaralan namin mabuti. Ipapatawag niyo ba yan? Yung mga na-mention niya na pangalan, sila po ba ay sinabpina na ninyo sa susunod na hearing? Yes, meron kaming mga sinabpina doon sa mga pangalan binanggit niya. Except yung isa na hindi matukoy kung ano yung apelido at saka kung saan pwedeng ma-contact. Pero sabi niya na gagawan niya ng paraan, maaaring makausap niya at ma-contact niya, gagamit daw siya ng kanyang mga kaibigan. Yun ang pagkakasabi niya. Ito po ba sabpina o imbitasyon lang? Sino-sino po yung sinabpina ninyo sa next hearing ng Quadcom? Well, invitation pa ito. Invitation. Invitation muna. Again, gusto kong ulitin na yung ating iniimbitahan sa committee ay inimbitahan natin bilang resource person sa liwanag doon sa pagkakabanggit o pagkakasangkot sa mga usapin na aming iniimbestigahan. Hindi ibig sabihin sila ay akusado. Dahil nga nung sinabi ko kanina na hindi naman namin inaakusahan o pinaniniwalaan agad yung sinabi ni Mr. Guban. Dahil nga titingnan namin mabuti kung gaano ba kabigat yung kanyang sinabi at ito ba ay tatayo sa korte. Kaya kami nagkukonsulta rin ng mga magagaling na mga abogado dyan sa Kongreso. Paano ho yung kasama ninyo mismo? Nabanggit di ba si Kong Pulong? Tsaka si Attorney Man Scarpio. Paano yung si Congressman Paulo Duterte? Kasamahan ninyo dyan yan na nabanggit ang pangalan. Yes, so bibigyan din namin siya ng pagkakataon na maimbitahan, no, dyan sa aming komite
Pinag-aaralan muna namin kasi alam mo medyo masalimuot itong usapin ng pag-iimbita sa ating mga kapwa mga babatas. kasama. At ayaw naman natin na magkaroon ng ika nga na wag i-honor yung sinasabing traditional na parliamentary courtesy. Ganun din dun sa inter-parliamentary courtesy na ino-honor dahil isang tradisyon yan sa atin sa Kongreso. Kaya kaaralan namin mabuti yan. Mag-iingat din tayo sa mga pahayag ng ganitong mga witness dahil baka kalaunan Kong Ace, baka sabihin na lang, may nangako lang dyan na palalayain yan. O bibigyan ng magandang buhay sa oblo. Kaya nagbigay ng ganyang testimonya. Yes, correct. Yan ang talagang iniingatan namin yan. Walang kumakausap dyan, walang yung abogado lang yan ang gumawa ng sulat papunta sa Quadcom. Maaaring nakikita raw nila sa TV, nababalitaan daw nila sa mga pahayagan na merong Quadcom na ganito yung klase ng investigation na ginagawa. Kaya siya sumulat sa amin through his lawyer. Kaya yun, nabigyan namin siya ng pagkakataon. Itong si Colonel Asierto pala, hindi nyo ba ito pinapatawag? Nasaan ba itong yung Colonel Asierto? Ang una naming pinatawag, Anthony, no? Siya, in fact, siya yung aming isa sa mga resource persons nung June 27, nung aming July 7 yata yung aming huling pagdinig sa committee. Siya ang isa sa aming resource person. Okay, opo. Na-imbitan niyo na pala sila. Sige. Kailan yung susunod na hearing? Malamang ito ngayon mamaya at kami mag-meeting ulit sa Quadcom kahit holiday dahil Quezon City Day nga pala ngayon, ha? City Day ngayon at pati maniningil na overtime, ha? Plus 30% ngayon. sana all. Kong Ace, maraming salamat. Good morning. Maraming salamat, Jerry and Anthony. Mabuhay kayo. Congressman Ace Barbers ng House Committee on Dangerous Drugs. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Tuhanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Nag-report sa kanila, meron din bang 911 ng BIR? Dapat meron din eh. Oo, dapat Di meron din. Meron nga akong kilala, congressman eh. Congressman, dati ay smuggling ng sigarilyo. Smuggling. Ngayon, siya na ang gumagawa ng sigarilyo. Diyan sa... Dati, pa-ismagol lang. Ngayon, siya na ang pinapasok na lang, mga filter, saka yung papel. Ngayon, sila na ang gumagawa ng peking sigarilyo. Ibig sabihin peke, hindi yung ginagamit lang yung mga brand na tinatatakan lang. Tapos hindi nagbabayad ng taxes yan. Tanongin nyo kay Commissioner kung sino yan. Commissioner, nakarating na ba sa inyo yon? Gusto nyo pa bang may tumawag sa inyo at magsumbong dyan para gawin ninyo yung ginawa dyan sa Vape Festival sa Las Piñas? Kahong vape products na walang stamp ng BIR. Ayun nga. Ayun ang sinasabi natin. Ayan, vape, sigarilyo, yan ang pinakamalaking pinagkakakitaan ng walang binabayaran sa gobyerno. Laking kita niyan, kumbachero. Murang-mura yun. Ang problema, inilalapit din nila ang presyo sa actual price sa market doon sa mga nagbabayad ng buwis para hindi halata. Saka isip-isipin po nyo itong vape. Hindi naman sa dahil sa hindi ako nagbe-vape. Kung lagyan ng kanyan ng cyanide diyan.
wala kang matutuntun eh. Wala kang mapapanagot diyan eh. Kung lalo na kung hindi mga registered diyan o kaya smuggled. Smuggled. Ayan, Smuggled. Nako, maniwala kayo. Gusto lang pagpapatain tayo rito. Kayang-kaya nilang gawin 'yan, mga kababayan. Kaya may nakakulong ba? Wala. Mukhang ano ba sabi? Pwede ba natin i-play yung audio ni Commissioner Lumagi? Andiyan ba? Sige nga, pakinggan nga natin. Commissioner, Commissioner. Itong okasyon na to, marami tayong impormasyon na nakita natin na na-report sa atin na dito sa festival na to naglaganap ang mga vape products na hindi rehistrado at hindi bayad ang excise tax. Kaya ang ginawa natin ay pinuntahan natin ito at sinigurado natin na ma-monitor. Ito bali dadali namin sa warehouse namin dahil kinumpiska natin lahat ng mga vape products na nakita natin dito. Dahil lahat ng nakita natin ay walang stamp. Nako, patay kang bata. So, mga produkto lang. Produkto. Hindi nila pwedeng hulihin yung mga tao. Dapat Ganun nagsama pala, na kayo ng dapat nagsama pulis. na kayo ng pulis yan. Para kompletos recados. Parang interagency ang dating, ano? Dapat ganun na ginawa. Uulit lang yung mga yan. Nakakuha niyo yung produkto namin, gagawa uli kami yan. Diyan daw sa Cuenca, Batangas, sabi ni Romy Carandang ng DBP. Subok na matibay. Subok na matatag. Hindi raw vape ang kanilang sinisinghot doon, kundi smog. Oo nga, kasama ang Cuenca sa Batangas, sa apektado ngayon. Pati si Jerry Labasan dyan sa Canlubang, Laguna. Kagabi raw antindi raw ng sulfur dioxide. Naku, tinan mo nga naman. Parang pinapasiklaban pa tayo ni Jerry. Ang hirap daw huminga. Kumbachero. Asupre yung nalalanggap ninyo. Kaya mag-iingat po sa mga kababayan natin dyan. May kuna ba? Pakit-check nyo nga yung buong probinsya ng Laguna. Kasi may nagme-message sa atin dito, check lang namin na may update daw sa provincial government. Baka hindi lang pabayan-bayan yung buong probinsya na. Ito sa Canlubang, sa Canlubang, Calamba area, maaaring ganun din ang sitwasyon nila. Meron po mga follow-up pa dyan ng ating RH reporter. Sandali po lamang! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 9 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago, balitang dapat alam mo, balitang magdadagdag ng talino dahil bagong impormasyon, makibalita, unang-una sa DZRH. Pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, Agosto 19, 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pilipinas hindi nagpasindak sa China. Barko ng Coast Guard sa Escoda Shoal mananatili. Paghingi ng malaking pondo ng PhilHealth sa 2025, kinuwestiyon ng Senado. Vice President Sara Duterte umalma. Pagdawit sa mister at kapatid sa droga, tinawag na political harassment. ₱1 taas presyo sa diesel at kerosene. Asahan bukas, mababa naman sa piso, dagdag sa gasolina. 2 sasakyan nagsalpukan sa lalawigan ng Quezon, 8 ang patay, 7 ang sugatan. Ilang lugar sa Batangas at kalapit lalawigan nakararanas ng makapal na volcanic smog. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. detalye ng mga balita sa aming pagbabalik.
Alas 7:11 ang ating oras. Ang balitang ito. Bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:16 ang ating oras. Tuloy ang mga pangunahing balita. 8 ang patay habang 7 ang sugatan ng magsalpukan ang isang van at delivery truck sa Maharlika Highway sa bahagi ng Sariaya, Quezon. Nangyari ang aksidente mag-alas 6 ng umaga habang pauwi na sana ang isang pamilyang sakay ng van mula sa death anniversary ng kanilang kaanak sa Kamsur. Sa report ng Sariaya Municipal Police Station, mula sa 24 na sakay ng van, punong-puno pala yung van, kumbatsero, 24. 3 ang dead on the spot, kabilang isang 2 taong gulang na batang babae. 4 ang dead on arrival at 1 ang binawian ng buhay habang ginagamot. Kasalukuyan rin ginagamot ang truck driver na nasugatan din sa aksidente habang ligtas naman sa pinsala ang kasama nito. Ayon sa report ng pulisya, posibleng nakatulog ang driver ng van. Dahilan para bigla itong lumihis ng linya at papasalubong sa direksyon ng truck na kanyang nakabangga. Saklap. Kinalma ng PHIVOLCS sa mga residente malapit sa Bulkan Taal matapos silang makaranas ng makapal na volcanic smog. Sa panayam ng DZRH kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, nananatili sa Alert Level 1 ang Bulkan Taal at ang naranasan ng publiko ay asupreng hindi makalabas sa atmosphere. Sinabi ni Bacolcol, oras na umulan at humangin ay unti-unti na ring mawawala ang usok na kanilang nararanasan ngayon. Kahapon kasi malakas yung steaming simula mga tanghali hanggang alas 4 hapon. Medyo mahina yung hangin kaya hindi makaangat yung steaming natin. Yung steaming kasi kasama nito yung sulfur dioxide, hindi makaangat. Kaya nag-stay sa lower ground and then naipadpad sa mga communities. Kaya po ito yung naging papansin ng mga tao na medyo hazy and medyo masakit sa mata and may mga masamsang na amoy. Yan po ang tinig ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol. So ulitin lang po natin yung pong mga lugar na walang pasok. May listahan ka ba dyan? Meron. Sige, ikaw na. Gusto mo ba? Ikaw na. Para malaman lang din ng mga kababayan natin na ngayon lang nagbukas ng kanilang mga radyo. Ayan. Narito po. At mababasa po natin ang mga lugar na nagdeklara na ng suspension of classes all levels. Dasmariñas, Cavite, Silang, Indang, sa Tanawan City sa Batangas, Santo Tomas, Lemery, Nasugbu, Balete, Calaca, San Jose, Agoncillo, Mataas na Kahoy. Yan. All levels po yan. Sa Laurel at Cabuyao, Laguna, Laurel, Batangas at Cabuyao, Laguna ay preschool to senior high school ang declaration ng suspension of classes. Ayun. So ito pala yung updated kumbatsero, kaya pala hinalungkat mo pa dyan eh. Ito na, as of 7:16 sa Laguna, walang pasok hanggang high school sa Cabuyao, Calamba, all levels. Sa Santa Rosa, all levels. Sa Binyang hanggang senior high school, Los Baños at San Pedro, all levels. Walang pasok. Sa Cavite po, Silang, Dasmariñas, Indang, Alfonso, ayan, Alfonso, GMA, kung po yan, puro all levels po yan. Mendez, all levels. Sa bayan ng Baylen, ito pala yung Baylen, yung General Emilio Aguinaldo Town. Familiar ka ba doon? Pangalan ng bayan ng Baylen. Oo. Baylen. Cavite City, all levels. Wala din pasok. Saka sa Carmona, all levels. Walang pasok. Ayan. Nadagdagan pa po sa Batangas, yung pong Agoncillo, nabanggit mo yung Agoncillo, Mataas na Kahoy, Cuenca, Talisay, Alitagtag, San Nicolas, Lian, Bawan, Lipa, Malvar, all levels, walang pasok. Santo Tomas, all levels. At pati na rin po sa Tanawan, Nasugbu at Laurel. Pinapayuhan po ang mga residente sa mga apektadong lugar na magsuot ho ng face mask. Ayan.
Sa ibang balita, hindi pa man masyadong na-enjoy ng mga motorista ang sunod-sunod na rollback. Ito, meron ng panira. Meron na hong panira. Kaagad. Nakaamba na kaagad ang oil price hike. Yan. Sa pagtaya ng Department of Energy, pwede raw hong tumaas ang kerosene at diesel ng piso o mahigit piso ang pwedeng itaas sa bawat litro ng kerosene at diesel, habang hindi naman aabot ng piso ang pwedeng itaas ng gasolina. Noong nakarang linggo, nakaranas ng big time oil price rollback ang mga motorista. Ayan, doon sa mga pwede nang magpakarga na kayo. Huwag nyo wag nyo na hintayin yung bukas. kung kayo naman pwede nang magpakarga ngayon. John, sabi sa akin, boss, magpakarga na tayo bukas na alas 6. Kakampi talaga ng oil companies yun. Kakampi. 7:22 na umaga, naniniwala si Vice President Sara Duterte na isang political harassment ang pagsasangkot sa pangalan ng kanyang mister na si Attorney Mans Carpio at kapatid na si Davao City Representative Pulong Duterte sa issue ng shabu shipment noong 2018. Ayon kay VP Sara, ang pag-atake laban sa kanyang pamilya ay malinaw na political harassment at may kinalaman sa away politika. Gayunman, sinabi ni VP Sara na ipinauubaya na niya sa kanyang asawa at kapatid ang pagsasalita hinggil sa issue ng illegal drugs. Giit ni VP Duterte, naglitawan lamang ang iba't ibang akusasyon laban sa kanyang pamilya nang mag-resign siya sa DepEd nung nagsasalita na siya kung anong dapat ginagawa para sa ating bayan. Samantala, mayroong malaking organized crime syndicate na nasa likod ng operasyon ng pogo, droga at ang mga nangyaring extrajudicial killing sa bansa. Ito ay pinahayag ni Congressman Ace Barbers, chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, sa gitna ng investigasyon ng binuong Quad Committee ng Kamara. Ayon kay Barbers, hindi naman nila pinuntirya sina Senator Bato de la Rosa at dating Pangulong Duterte o ang mga Duterte sa isyong ito, ngunit biglang nadawit ang kanilang pangalan dahil sa mga isiniwalat ng testigo na si Jimmy Guban. No, marami siyang nabanggit ng mga pangalan. Iba nga, nabanggit niya, yung mga kaibigan din natin na kaya nga dun sa kanyang mga nabanggit, kailangan magpakita siya ng ebidensya. Ang burden of proof, ika nga, ay nasa kanya. Si Congressman Ace Barbers. Nanindigan ang Philippine Coast Guard na hindi aalisin sa Escoda Shoal ang barko ng Pilipinas. Ito sa kabila ng diplomatic protest na inihain ng China laban sa bansa dahil sa pananatili ng BRP Teresa Magbanwa sa lugar. Sinabi ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, J. Tariela, may karapatan ng barko ng Pilipinas na manatili sa Escoda Shoal na nasa loob ng exclusive economic zone batay sa Arbitral Award noong 2016 at sa UNCLOS o United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang tawag ng China sa Escoda Shoal ay Shanbinjiao. Ano daw? Shanbinjiao, na kanilang sinasabi na bahagi daw ng Nansha Islands. Kinwestiyon o kukwestiyonin ng Senado ang PhilHealth kung bakit kailangan ito ng dagdag na pondo sa susunod na taon o sa kanilang 2025 budget. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, partikular niyang tatanungin ang surplus funds kabilang ang 89.9 billion pesos savings na inilipat sa National Treasury. Git ng Senador, kung hindi nagalaw ang pondo ng PhilHealth ngayong 2024, bakit? Kailangan pang bigyan muli sila ng malaking pondo at may dagdag pa sa susunod na taon. Sinabi naman ni Senator Grace Poe, Chairman ng Senate Committee on Finance, na palaisipan sa kanya kung bakit kinakailangan pa ng nakalipas na administrasyon ng mangutang o administrasyon ng PhilHealth ng mangutang kung meron namang hindi pa nagagamit na pondo na ito nga ay inilipat lamang sa National Treasury. Yun. Susunod! Tito Boy! Yung press club ng Pilipinas, nagsalita na, hindi daw nila miyembro si Michael Yang. meron palang ganung balita?
Si Michael Yang Si Michael Yang miyembro na ng NPC, National Press Club. National Press Club. Media man, taga-media pala yan. Naging media na rin. Baka may diabetes lang naman. Baka nga. At sino itong beauty queen actress na malabo raw pakasalan? Malabo! Grabe. Malabong Grabe. pakasalan ng kanyang boyfriend na isa ring artista, actor, politician. Oo. Bakit kayang malabo itong pakasalan? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. alas 7:26. This time, nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Bachero, narinig ko na maraming exclusive deals ang BDO credit at debit cards ngayon. Lalo na sa mga kagaya nating mahilig mag-travel. Oo, kumbachero ha. Yung lalo mahilig tayo maghanap ng mga libre, mga promo, di ba? Meron pong The Great Travel Sale at yan po magagamit ang BDO credit o debit card. Pwede kang mag-avail ng special discount sa airfare at accommodations. At hindi lang yan. Hindi lang yan, ha? May buy now, pay later deal pa sila. Napaka-convenient, lalo na sa mga gustong mag-travel agad pero gustong hati-hatiin ang bayad. Wow, astig ano. May mga special promos pa sila, di ba, kumbachero? Siyempre naman, may mga exclusive promos para sa mga selected merchants kapag ka BDO card ang gamit mo. Kaya kung wala ka pang BDO credit o debit card, nako, mag-apply ka na. Susulitin na natin yung pagta-travel. Ayan, talagang napaka-exclusive. Yan po ang BDO, the card that gives you more. Yo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Metro Manila ngayon. Alas 7:35 na ang ating oras. Bumagsak po ang presyo ng karning baboy habang tumataas naman ang presyo ng manok sa harap ng pagkalat ng African swine fever sa iba't ibang lalawigan. Sa monitoring ng Department of Agriculture, bumagsak ng 10 piso ang kada kilo ng liempo at kasim sa ilang pamilihan sa mga pamilihan sa Metro Manila. Ang mga retailers naman ng manok at itlog ay nagtaas din ang presyo. Makaraang sumipa ang demand dahil naghahanap ang mga consumers ng alternatibong mapagkukunan ng protein. Ganun nga kaya ang monitoring din ng ating RH reporters. Metro Manila ngayon. Nasa Marikina Public Market si RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Kamin, Edniel. Naputol. Naputol si Edniel. Babalikan natin. Unahin muna natin ang paggunita ng Quezon Day dyan sa Quezon City Hall. Birthday ngayon ni Manuel L. Quezon. Manuel L. Quezon, ikaw ay dakila. Ikaw ay larawan ng wikang pambansa. Ayan. Meron nga kayang tumatalumpati ng ganyan ngayon? Sa kaarawan mo, kahit ikay wala, buhay ka sa aming diwa at gunita. Iyon! Tingnan mo nga naman. May handaan kaya? May kainan dyan. May kainan kaya? Diyan sa Quezon City Memorial Circle, andun si RH23 Edwin Duque. Kami Edwin! Tama. Kajari Katunji, ngayon yung ika-146 na anibersaryo ng kapanganakan nitong si President Manuel L. Quezon na ginugunita ngayon dito sa may kampana sa Quezon City Memorial Circle. Alas 8 ng umaga ngayon ay umpisa yung selebrasyon at darating si Mayor Joya Del Monte at ang pinakapangunahing pagdangal dito ang kinatawan ng human rights, si Attorney Richard Palpalatok, no? Siya yung pangunahing pagdangal. Pero naka-ready na rito sa buong circle at medyo nagkaroon ng higpit sa mga papasok sa mga gate.
At ang isang rito, yung mga mobile ng media ay hindi rin na pinapapasok. At kanina, kinestyon na ng mga tauhan ng City Hall kung bakit hindi nakapasok, pero maaaring may dahilan. Kaya tayo naglakad, papasok rito sa loob. At ngayon, masarap maglakad dyan sa circle. Exercise mo yan, exercise. Habang ako'y nagre-report, ako'y nakatalikod sa araw at nakaharap dito sa dambana ni maaraw. Maganda panahon. Init yung tutok yung araw ngayon dito ka Jerry Katunying. Mainam sa iyo yan para vitamin D. Vitamin D yan. Alam mo, pag nagbibitirano ka na. Hindi, tsaka ikaw naman hindi ka naman umiitim kahit maarawan. Yung karamihan nandito ngayon, yung mga estudyante, yung Boy Scout of the Philippines at ang grupo rin ng pambansang komisyon para sa kulturang sining nandito at itong itong grupo ng mga mga mason nandito rin. At siyempre, andito na si Brigadier General Ederico Maranan, ang director ng QCPD. Andito na rin, kararating lang. At anytime, pag dumating si Mayor Belmonte, ay umpisa na itong pinaka-celebration at paggunita ng ika-146 na anibersaryo ni dating Presidente Manuel L. Quezon. Yung mga nagsusumba rito, pinigil mo na. Yun nga tatanong ko sa iyo, yung mga nagsusumba diyan. Paano 'yon? At andyan pa rin ba yung mga lumilibre lang, yung ayaw magbayad do sa nagsusumba, yung nasa kabila ng mga halaman? Oo, yung makikisayaw-sayaw lang, nakikinig. Tingnan mo si Alan, baka nandiyan si Alan. Kanina inaabutan ko pa nga rito ang lakas ng tugtog at ganyan diyan. Yung ating mga bata, matanda, mga may dito may ipin o wala. Dumating na si General Maranan, pinatigil na muna at sa ngayon lahat dito ay nakita dito sa celebration, no? Okay. At walang traffic, no? Walang traffic itong siyempre, Quezon City. Holiday. Parang holiday, kaya ganito pala pag holiday, napakaluwag ng lansangan dito sa Quezon City. Yung ating update, mula pa rin dito sa Quezon City, at yun ito kinagulat sa Disarich, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon! Ngayon, si Ate Shula, Ate Shula, dyan sa Iba Sambales, nagustuhan ba yung tula ko? Para kay Manuel L. Quezon. Ayan talaga. Alam mo bang tinula ko yan noong grade 3 ako? Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan. Tandang-tanda ako pa Happy birthday daw kay Ma'am Ampi Alcaraz ng Civil Registry ng Makati City. Ma'am Ampi, happy birthday. Magandang umaga rin kay Ate Rowena Ko, Kuya Edwin Ko. Andito na yung inaabangan mo kaninang naputol. Yung report ni Edniel Parosa tungkol sa presyuhan ng manok dyan sa Marikina Public Market. Mahal pa ba? O bumaba ang presyo? 52, Edniel Parosa. Coming, Edniel! Anthony at Jerry, mabenta sa Marikina Public Market. Hindi lamang yung mga sariwang manok, kundi yung mas mahal na frozen na chicken. Kahit mas mahal nga ito kaysa pangkaraniwan. Paliwanag ng mga retailer dito sa public market, lumilipat sa manok at isda yung mga mamimili bilang alternatibong pagkukunan na kanilang protina dahil sa takot sa African swine fever sa baboy. Dito sa palengke, tumaas ng 20 pesos ang mga sariwang manok. 200 pesos lang isang buo at 220 naman yung choice cut. Aabot naman hanggang sa 250 pesos ang isang branded na frozen chicken. Pero maging ang mga ito ay ramdam o mano ang pagtangkilik sa kanila ng mga mamimili. Pakinggan natin ang ilan sa ating mga nakausap. Magbili ngayon ang manok. Bakit kanyo? Matumal ang baboy. Ito ang puntahan ng mga tao. Yung manok. Tsaka ibang mga isda. Yan ang sitwasyon sa Marikina Public Market. Samantala, Jared Anthony, madilim ang kalangitan sa Marikina at kanina maging doon sa pinanggalingan natin sa Quezon City ngayong umagang ito ng Lunes. Makulimlim yung papawirin sa mga dinadaanan natin ngayong kalye pero hindi naman maambon at sa katunayan, medyo maalinsangan pa nga ang pakiramdam hanggang sa mga oras na ito. Wala pa namang kumpirmasyon sa PHIVOLCS kung epekto na rin ito ng parehong volcanic smog na nakikita ngayon sa ilang bayan sa Batangas at Cavite o kung ito ba ay kaulap pang hatak ng bagyong Dindo na nasa area naman ng norte sa lalawigan ng Batanes.
Ito si Diel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Ediel. Thank you, RH reporters. Pangunahing balita. Arestado ang isang 36 anyos na lalaki sa Malate, Maynila matapos tutukan ng baril ang kanyang kasintahan ng dahil sa selos. Mismong ang karelasyon ang dumulog at nagreklamo sa pulis laban sa suspect na kinilalang si Romualdo Banal. Miyembro ba ito ng Pamilya Banal? Wanted. Pamilya Banal. Kwento ng biktima na isang masahista o massage therapist. Nagkaroon sila ng pagtatalo sa loob mismo ng pinapasukan niyang spa. Pinagsilosan daw ng suspect ang isang customer. Sa gitna ng pagtatalo, tinutukan ng lalaki ng baril ang kanyang kasintahan at nagbanta na walang sinuman ang makikinabang sa kanya. Ay, grabe. Akin ka lang. Parang eksena sa pelikula. Naharap ngayon ang suspect sa patong-patong na kaso matapos madiskubring walang papel ang dala nitong baril. Pinabulaanan ng National Press Club na miyembro nila si Michael Yang. Kasunod ito ng pagbubunyag ni dating Customs Intelligence Officer Jimmy Guban sa Joint Congressional Hearing. Ayon kay NPC President Lionel Abasola, hindi kailanman naging konektado sa press club si Yang. Iginiit din ito na kaisa ang organisasyon sa paghagilap ng katotohanan sa ikalulutas na usapin na walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan? Oo. Serbisyong totoo lang? Ayun. Arestado naman ang isang vlogger matapos mahulihan ng droga sa ikinasang anti-drug operation sa Davao City. Kinilala ang suspect na si alias na Christ Bryant. Batay sa report, nagbenta ang suspect ng 2,000 pisong halaga ng marijuana at isang bote ng cannabis oil sa isang undercover agent. Inihanda na mga kaso laban sa suspect. Pinaiimbestigahan ng DILG ang viral na litrato ng isang fire truck na ginamit sa pag-refill ng tubig sa isang private swimming pool sa Taytay, Rizal. Iniutos na ni DILG Secretary Benher Abalos ang immediate na pagsisiyasat ng Bureau of Fire Protection para makumpirma ang naturang insidente. Kapag napatunayan, agad daw nasisibakin sa pwesto ang sinumang tauhan ng BFP na sangkot dito. Nakapost ang nasabing litrato na umano'y nangyari sa Maharlika Village sa Facebook account na may ngalang Taytay Updates. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeeha! Oy, Bok Anton Galias. Binabati ka ng happy birthday ng buong PMA Maringal Class of 1988. Oy, Mayor Elgin Malaluan ng Bungabong Oriental Mindoro, may naabot ba dyan ng smog? Tingnan nyo nga dyan. Si Kuya Rio ng Nueva Ecija ay birthday ngayon. Ka-birthday mo pala, Kuya Rio. Si Governor Manuel Mamba at si dating General Arnel Escobal. General Escobal ng VRC. Happy birthday! General yan, ha? Hindi yan yung si Pablo Escobar. Iba naman yun. Hindi Escobar. Escobal pala yan. Assistant Secretary General Eli Cruz. Magandang morning at sa mga miyembro ng Strong Tiger Alliance of Riders na laging nakatutok 24 oras. At kahapon pala birthday naman ni Kuya Aljon Lucas. Oy, si John Lucas. John Lucas. Ito kontrabida sa Black Rider to pero napakagaling na aktor. Kumbachero. Aljon Lucas. Sana dumami pa ang iyong mga pelikula at saka mga TV series. Si Andy De Los Reyes mista raw pala niya si General Arnel Escobal.
Brad daw nila sa Apo. Ayan. Abogado rin to eh. Oo. Abogado rin to si General Escobar. Doon siya nakatira sa dulo ng Katipunan. Nagja-jogging ako. Diyan sa BRC. sa village. Oo, sa BRC. Kaya nga marami kang natutunang magmotor doon eh. Doon nag-training. Doon na sila nag-training noon eh. Dinala niya doon eh. Ang training ng pagmumotor. Ayan. Mr. Jalom Tang, magandang morning! Engineer Tony Nanggel, 12 minutes bago ang alas 8 ng umaga. Sino ba itong beauty queen actress na malabo raw pakasalan ng kanyang actor politician? Mawawala na ng pag-asa yun. Bakit naman ganon? Wala ba sa bukabularyo ng actor politician na yan ang salitang kasal? Ihatid sa atin ang ating showbiz legend. Hindi katulad nung kilala nating politician. Lahat pinangangakuan pakakasalan. Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Malabo pa sa kanal na mapakasalan itong beauty queen actress na ngayon ay kasintahan ni actor politician. At ang dahilan wala sa bokabularyo nitong si actor na magpakasal. Ba't mo naman nasabi yun? Kinuwento ito ng isang very, very close sa naturang aktor na nakachika ko kamakailan. Ayon sa aking nakachika, bata pa lang daw. Bubuit ba yung nakachika mo? Bubuit? Ayon, sabi nga ni Lakay. Sa ating bubuit. Oy, magandang umaga nga pala kay Aldrin Cunha. Ayan, dating city administrator. Administrator, dati diyan sa Quezon City. Kay Aldrin, alaba tayo diyan. Yun na nga, hindi nga daw, wala nga raw sa bokabularyo ng naturang aktor na magpakasal. Kung tutuusin, tignan mo, parang totoo nga. Kasi nakailang jowa na itong si aktor, may anak na to si aktor. Pero isa man sa kanyang mga naanakan, wala siyang pinakasalan. Sino nga yung aktor na yan? Si Herbert. Si Herbert? Herbert? Si Herbert ba yan? Si Herbert pala yan? Herbert. Well, yun nga. Hindi na natin inunulaan. Diniretso na eh. Yun nga daw. Kaya daw na mapakasalan si Rupa Gutierrez. Bakit yun? Takot ba siya sa responsibilidad? Hindi natin alam. Kasi ng mga komedyante, si Dolphy, di ba, mga walang siya lang ang huli niyang pinakasalan kung kailang masyonda na siya. Di ba? Parang gano'n yata yung mga karamihan sa mga komedyante. Pero kung sakaling pakakasalan si Rufa, abay napakasuwerte ni Rufa Gutierrez. At suwerte rin si Herbert. Bakit mo naman nasabing swerte si Rufa kung papakasalan siya ni Herbert? Abay, napakabuting tao ni Herbert Bautista. Bumawi. Ano? At hindi umuurong sa responsibilidad yan. Ay, ang buhay nga naman. Bakit mo naman sinabing swerte si Rufa kung sakali? Bakit mo namang sinabing swerte si Herbert kung sakali kay Rufa? Nagkakaroon siya ng biyana na tulad ni Annabel Rama. Sabay tawa. Ayan mo natin Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy. Morley Alinio. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Ay, Norman, ikaw na nga muna. Bronze medal ang Pilipinas sa opening leg ng 2024 Southeast Asia Men's V-League sa Ninoy Aquino Stadium. Ito yung magtapos ang laban ng koponan kontra Thailand sa score na 28-26, 25-14 at 25-16. Ito po ang kauna-unahang podium finish ng Alas
sa regional meet. Hindi naman nakapaglaro ang team captain nito na si Brian Bagunas na pinangangambahang nagtamo ng injury sa kanilang laban kontra Indonesia. Pangunahing balita sa kalusugan. May napapansin daw ba kayong bilog o bukol sa inyong kamay? Baka yan ay ganglion cyst. Ito ay isang bukol na karaniwang nangyayari sa mga litid o kasukasuan ng pulso o kamay. Maaari rin ito mangyari sa may bandang paa. Agad ang naturang bukol ay may tubig na kapag hinahawakan gumagalaw. Masakit ito kung sa may ugat at tinatanggal ito sa pamamagitan ng syringe at karayom na siyang hihigop sa fluid na nasa loob. Karamihan sa mga ganglion cyst ay lilitaw at nawawala ng kusa kahit na hindi ginagamot. Posible nitong bumalik kahit na natanggal na oras na maipon muli ang fluid sa loob. Nagatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Ay! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong bahay tulad ng bubong. Buti na lang may bubong na maasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Available na rin sa pre-painted tile span. Kaya para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na! Tagulan na naman, naghahanap ka ba ng bagong crossover SUV para sa mas komportableng biyahe? Aba, good news! Mula sa Cherry Auto Philippines, makakapag-avail ka na ng malaking discount with the rainy day exclusives. Ito po ay hanggang August 31 na lamang. Ito po ang perfect time para bilhin ang Dream Cherry at Tigo crossover SUV mo. Yun! Ang stylish na Tigo 7 Pro SUV ay nagkakahalaga ng 980,000 pesos na lang kung bibilin mo ito ng cash. Kung bakit kailangan o baka naman kailangan mo ng SUV na 7-seater ang capacity, check the Tigo 8 Pro 1.6 and get it now at a discounted price of 1,498,000 kung bibilin mo ito ng cash. O kaya naman ang plug-in hybrid electric vehicle o PHEV at coding exempt na Tigo 8 Pro PHEV na maaari mong kunin sa halagang 1,888,000 pesos lang kung bibilin mo ito ng cash. Tara na, take advantage of Cherry's rainy day exclusives. Bisitahin ang pinakamalapit na Cherry dealer or check out cherryauto.ph. Ay! Ang mga medical groups daw ho na tumututol sa pag-transfer ng pondo ng PhilHealth, ito itinransfer kasi sa National Treasury. Magkano yun? Almost 90 billion. 90 billion in total, pero may initial yata na mahigit 20 billion na na-transfer. Na nailipat na. Tapos hihingi ng dagdag na pondo for next year ang PhilHealth. Parang taliwas nga naman yun na kumbatsero. Kaya itong mga medical, iba't ibang medical groups ay magsasagawa daw po ng protest rally dyan sa may tapat ng Philippine General Hospital. Kailan yan? Today. Today? Representatives from Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19, healthcare professional organizations, and medical societies will gather at the Guanzon Hall, PGH, to press the Department of Finance to stop the transfer of the funds on August 21. Ayun. Tapos may hearing pa rito ang Senado bukas naman. So yung August 21 kasi kumbatsero ay ililipat na yung second tranche na 10 billion. Naku po, ayan na. So yung una yung 20 tapos may additional 10 billion yung second tranche out of the total 89.9 billion na unused funds na national ng PhilHealth. May mga dumulog na rin ito sa Supreme Court para itigil ho yung pag-transfer na yan. Doc Tony Liachon, maraming salamat. Magandang morning. Doc Tony sa pagtutok dito, but of course kailangan din nating makita yung kabuuan yan makabuang kwento niyan, and it is good
na nandyan na po yan sa Supreme Court. Nandyan na sa kamay ni na Chief Justice Alexander Esmundo, si Justice Ricky Rosario, at siyempre si Justice Maidas Marquez at mga kasama pa natin yung mga kaibigan natin sa Supreme Court. Bye! Happy weekend! Woo! Damdaming bayan! Susunod na! Man says, baby, you ain't missing nothing. Jackie say,